Okay, mapagpalang araw sa lahat. Tara, pasok tayo sa shop. Oops, nandito na yung client ko. Paano kaya ito nakapasok? Gusto ko sana magalit kaso naalala ko ako pala yung late pumasok. Painom-inom kasi sa gabi. Hindi mapakali pag walang gin o MP nakatabi. Pero kahit papano meron din naman silbi. Kasi habang nag-iisip ako at nag-aaral ako ng bawat pyesa na gagawin ko sa bawat araw, wala akong ibang katabi kundi yung mahiwagang bote. Sabi nga nila, huwag kang iinom kung meron kang problema. Dapat kahit wala kang problema, mag-inom ka. Pero paunti-unti lang, pampakalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan. Pyesa natin ngayon, geisha. Yan ang isi-share ko sa inyo. Kaya kung gusto mo may matutunan, panoorin mo hanggang dulo. Paki-follow and share na rin to para mapanood din ng mga ibang gustong matuto o gaya mo. Siya nga pala si Pepe, dating estudyante. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Tara, simulan na natin. Pyesa na to, medyo nanibago ako kasi halos puro linyahan ang ginawa natin dito. Aminado ako na mahina ako sa linyahan, kaya sa magagaling dyan, huwag nyo sana akong pagtatawanan. Pagpasensyahan nyo sana ang aking kahinaan. Sinishare ko lang naman yung aking nalalaman. Para sa mga baguhan na nagsisimula pa lamang, alalayan sana natin at huwag natin pagdadamutan. Tulad ng dati nung tayo nag-uumpisa pa lang. Maraming hirap at sakripisyo ang ating pinagdaanan. Pero ganun pa man, isa lang naman yung mundong ating ginagalawan. Kaya payo ko sa mga baguhan, saan man kayo makarating, yung mga nauna, wag na wag nyo kakalimutan. Bali sa pyesa na to, ang gamit nating mga needle dito, gumamit tayo ng 5RL, 9RL, 9M1 para sa shading, 15M1 at saka 23M1. So bali dito sa pinakasungay ng geisha na ginagawa natin, 5RL lang po yung ginamit natin dyan. Tapos medium wash yung kulay ng mga guhit-guhit na nilagay natin dyan sa sungay niya. Tapos ito, sinishade naman natin ng 9 Magnum. Yung mga part na kailangan nating i-shade, lalo na yung mga detail niya para magmukha talaga siyang sungay, hindi yung parang guhit-guhit lang. 9 Magnum po yung ginamit natin dyan. Siguro pwede rin natin gamitin yung mga mas malaking size, gaya nung naka-ready natin. Meron tayong 15 Magnum, pwede rin po siyang gamitin, pero kasi ako hindi naman ako nagmamadali, kaya mas ginamit ko yung 9M1 para mas maunti-unti ko yung resulta. Parang habang ginagawa ko siya, nababasa ko kung ano yung mga nangyayari sa sinishade ko o sa ginagawa ko. So habang sinishade ko siya, meron ako natututunan na bago. Halimbawa, kung kulang man sa naipasok kong tinta, pwede ko siyang dagdagan. Ganun pala yun, kulang, kailangan medyo may diin ng konti, parang ganun ba. At least may bago kang natututunan kada gawa mo. Kahit sabihin mo marami ka nang alam, pero meron ka pa rin mga bagay na talagang inaaral din sa kada gawa mo. So mas napapalawak mo yung kaalaman mo. Kagaya dito, so wala akong gray ngayon, naubusan tayo. Nagmix na lang ako ng white at saka ng solid black para makagawa ako ng gray. Tapos yun po yung pinamblend ko rito sa pinakadamit ng geisha. So kung mapapansin nyo, meron mga light part dyan. Yan po yung minix ko ng white at saka medium wash. Tapos yung pinaka dark gray po na minix ko doon, white tsaka solid black po yung ginamit ko. So dito gumamit tayo 15 Magnum. Bali ang bilog na yan, sa kopyahan kasi sa reference natin, si stencil, nung nilapat ko yan, nagmukhang oblong yan. Yung pinakabilog na kinukulayan natin ng red. Ginawa ko dyan, pinrihan ko, gumawa ako ng mas nakabilog. So hindi ko na nasunod talaga yung pinaka design, yung pagdating doon sa may pinakabilog niya. Ewan ko kung buwan ba yan, kung red moon yan.
Basta ganun, bumilog ako ng panibago para bilog na bilog siya tignan doon sa balat ni client. So yun meron tayong mga dapat na binabago din talaga kasi iba yung nasa design, kasi yung nasa design flat yun. So pagka nilapat mo sa braso, syempre alam mo naman yung mga braso natin medyo kurbada, paikot. So nadideform siya. So kailangan natin minsan kung talagang gusto nating makagawa ng maayos, na maganda, hindi yung basta gawa lang tayo ng gawa. Kailangan inaayos din natin yung mga design na alam naman natin na nawala na sa forma. Syempre, pangit naman tignan pagka puro ganun lang yung gagawin natin, gawa lang tayo ng gagawa. Syempre, pagka alam natin na may nagbago, pwede natin baguhin kung kaya. Pero kung hindi naman natin kaya ng baguhin, paliwanag natin kay client na dito sa part na to wala na tayong magagawa. Diba? Ganun lang, kadali magpaliwanag. Ma-question man siya ng mga ibang nakakita, syempre, di may iwasan minsan magtatanong ba't ganyan naging itsura. Lalo na yung mga naiinggit, syempre, yung ayaw magpatalo, syempre, kahit na wala namang issue yung ginawa mo, sabihin ba't ganito, ba't ganyan. So at least meron siyang maisasagot na talagang paninindigan niya yung sagot niya. Nakataas yung noo niya na ganito yung sagot dyan sa mga tanong nyo kung bakit nagkaganyan. Kasi naipaliwanag mo sa kanya ng maayos. At yun, maraming salamat sa panonood. Marami pa akong gustong sabihin, kaso yung oras natin talagang kukulangin. Kahit di pa ako inaantok, talagang sa sobrang dami ng gusto kong sabihin, talagang uumagahin. Kaya hanggang dito na lang. Don't forget to follow and share. Pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads sa Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat.